Sa siya sa mga Pilipino na ako ito. Ha? Sa siya kaya Mr. Pilipino. Isang magandang gabi po sa kanila lahat. Alam po ninyo, magtatatlong taon na nami-miss ko introduce ang dati kong boss. Siyaman po. Excited ako na introduce ko sa ulit kayo. Ang pinakamagiting na Pangulo ng Pilipinas, sa Mayor Rodrigo Roa Duterte. Thank you. Salamat po. Kayo. Parang hindi kami nagkakaintindihan dito kanina pa. Because I thought all the while that the party, PDP, at this time would be ready to announce a senatorial slate. At least ilan yung tao na galing ng PDP na gustong tumakbo. Apparently, last minute discussion was that we are not ready to do that. Pero wala naman tayong pag-usapan. Wala naman akong bibigay sa inyo ng pera. Pera. Kaya dapat na presidente ulit ng PDP dapat. Yung si Robin Padilla, alam niya kung paano gastusin ang peace and order pati discretionary fund. Tuturuan ko siya. Yung legal na walang nakawan. It goes with the office. Pabiro lang yan. Meron ng presidente, kagaya ko, wala talaga. So, parang meron sa gobyerno. At ang gobyerno naman hindi hamol. Hindi sa hamol sa Tagalog. Ang makakaw. Meron talaga yung discretionary fund, those are all political expenses of a president or a mayor for that matter. Kasi yan man talaga nasa gobyerno. Whether you like it or not, otherwise, magganap ko yung gago. Saan niya ibigay? Politiko yung the position itself is political. Now you need to do is a meager amount to get into the office. That's what you are there. You have to dispense with so many problems of humanity, including expenses for election. But more of the money would go to itong mga social services. Baka akalain mo rin ninyo, hindi naman na may pera. Walang pera sa ano. Mauupos talaga sa pangangailangan ng tao. Kasi hindi lahat na referrals na may sakit ito, sakit doon. Meron karamihan yung most of the, kasi yung may ipadala mo sa ospital, sa regional, sa provincial, madali yun. Ba't po yung magpunta sa opisina mo tapos magpresenta ng resita ng cancer, and other ailments na hindi available doon sa programa mo sa opisina for medical expenses. Iyan ang minimum.
Kaya minsan, ang akala talaga ng karamihan, perception is, baka akala nila talaga nanalo yung mayor pati gobernador. As a matter of fact, ano yan sila yung ipilit sa karamihan ng problema ng bayan na wala sa budget. Either of social services or wala. Out of the blue. Mga cancer treatments, kung ano-ano. Yung hindi makauwi, gustong umuwi. Hindi mo sa budget yan. Nanimili ko the discretionary fund. Now, I tell you now, because I am retired, nakikita naman yung sitwasyon ko. Kung tagang may pera na pwede mong minahin mo man, tatak ka pa. Basta may pera sa gobyerno, kung talagang if you want to solve the problem of humanity once you are in public office, kulang pa yan. Dagdag ka pa yan. Pati na yung spirito mo. Kasi government can only appropriate 300,000 discretionary fund kung ano-ano. Specific yan. Pag outside yung hospitalization, assistance and all, pag hindi nakuha yan yung medisina wala sa ospital, hindi nakukuha yan sa bulsa ng tao. And most of the cancer, walang, kasi kayo sa gobyerno, tagal naman tayo. May mga life expenses ba na galing na yan for cancer patients for the second, third, and first. Wala. So yun ang karamihan ng tao. Hindi naman dali. Hindi naman dali ang public office. Mas kaya sabihin mo, magnakaw ka ng pera, mauubos na yan sa tulong ng tao. Kasi paglabas niya sa budget, you're only limited for medical assistance. You cannot program the sickness or ailments of a community, for example, like Davao, kung ilan ang magkasakit ng cancer, kung ilan ang magkasakit ng ano yan, outside of yung flu, yung appendicitis, pwede mong sa regional office yan. But in most cases, yung lalapit sa iyo, yung wala maibigay sa lokal. Talaga ang problema. So, baski na sabihin mo, gusto mo magnakaw, wala kang panahon magnakaw kasi kailangan ng tao. And if you want to stay in power, hindi ka naman pwede yung one-third lang yan. You have to distribute money. At pag wala na yung public funds, at yung mga milyonaryo, then ang push out. Yun ang experience. Paniwala ako, galing ako din, naging mayor for almost 26 years. Yung presidente ako, kulang ka. So, each time we meet will be a learning process for you sa lahat din na gusto kong umabot. Kasi naman ang karamihan dito, potentially, or ibig sabihin natin more or less those who are inclined towards public office. At makita naman ninyo, lahat ng nag-survey na mayor sa inyo, gobernador, naging multi-millionaire ba sila matapos? Magpapala natin o nag-practical sa amin.
Kita ba rin yung may asyembla ng coconut plantation. It's always, if you go into public office to serve, and whatever money is there, aplenty, but walang opisina may sobra para nakawin mo. Unless yung ibang opisina. Pero on the level sa bubugan sa day-to-day, yung mula mga accounting, ayaw mo na lang sabihin yung kita. I do not want to speculate. Alam na rin yung hindi harap yung tao araw-araw. Pero yung mga opisina, mayor, maski na hindi elected, walang araw-araw talaga napipilitan ng mga gastos. So at the end of the day, yung masabi rin nila, bigyan ka ng 300. Bigyan ng 300, 400, half a million. So Davao City, with that population, I don't know how ilan na yun. Ibigyan mo ng 20, 25, 50 million. Wala na yan. Ilan ang population na Davao? How big Davao is? Ilang tao na magkasakit dito na pwede pumunta ng doktor magpagamot? How many percent of the total population? Even sa lugar ninyo. Ilang tao na pwede pumunta ng doktor para magbayad? So ilang porsyento ang mga tao dyan na wala na lang mapunta, except to the politicians. Kaya hindi mo masisi yung tao. For tubig, takbo sa barangay captain yan, barangay captain tatakbo sa mayor. Eskwelahan, tatakbo sa barangay captain yan, tatakbo sa mayor, deputy mayor, maghanap siya ng mayor. Lahat na. No amount of money is ever enough. Unless masahol ka talaga ng tao, hayaan mo yung problema, magkalat na kayo dyan, magpakamatay kayo, bahala kayo sa sarili mo at hindi ka tumulong. Hindi yun din, maski nasabihin mo wala naman ng tao, wala naman ng potensya, at in final days of your political life and your physical life, wala ng tao kumantano ang ninakaw o ginastos mo para sa may prepared speech pero hindi ko babasahin, wala ito kasi puro aside from my strong belief in their capacity to legislate, I am confident that they will always have the best interest of the Filipinos and the country in mind. Do we have to discuss this? Anak na, kung tatakbo ka, what are you there for? Kung tatakbo ka ng sir, ano barangay captain, tatakbo ka ng mayor, hindi mo sabihin yung plano ka na nagpagkapanan na ako. Kung ganun, you are one of a kind. Maganda lang kasi tingnan ang mayor because of the privileges. Anong barangay captains? Mayor, governor, senator, lahat yan. People's money yan. Ano na yung Porto Malacanang, the conference of the president, do not expect me to use money
from my pocket. I have not charged it sa gobyerno. Pag sinabi ng gobyerno, no, we will not allow reimbursement. Magnanakaw ka talaga. Bubulahan pa tayo dito. Ubusin mo pa tayo yung pera mo. Tumakbo ka nga para yumaman eh. Ang public office would pave the way for you to do legit. Legitimate lang. Kasi pag may influence ka, kagaya, because you have the influence. Yung asawa mo, siyempre, talagang arat na magkakaroon ng pera. Kasi yung mga anak kasi. So, they have the connection. You have not the connection. Yung mga panja na mga Manila, mga franchise mo kuha mo. Those are the privileges of a politician. Pero kung sabihin mo kung ginagawa, pero karakter na rin sila. Pero hindi lang. Ayos nyo rin. Yung iba, because it paves a way for opportunities for you to talk to people. And maybe kaya siya pasok sila dito and they would say that, Mayor, gusto mo yung isang franchise na rin. They don't just say, tanggapin ko yan, pero huwag dito sa siya. Maybe ibigay ninyo yung isang or delegation. Huwag na. Kunin mo yan. Sige, ibigay mo sa akin. Tuta, legitimate yan. Pero, siguro, delegation, sabihin mo na pwede buwang ilagay natin yan sa Cotabato. Amin. Pwede rin ilagay natin sa Palawan para yung kita mo focus doon sa magbiyahe mo para pantayan mo ng negosyo mo para hindi malugi. Parang ganun. Those are the let me yung laro ng politics and the opportunities for politicians to uplift. Is that you have the choice of knockout, you falsify documents or you invent projects or you paghingi ka ng papundan sa mga nabigyan ka ng franchise dito, franchise dito. Ako, meron na. Nabigyan, pero hindi huwag dito sa sugar. When I was mayor, nabigyan kami, franchise. Naman pang franchise ng Pandesal kung nakina. Yun lang naman. Kasi gusto mong yumaman, ako magbigay ka ng franchise. Tao na. Pero kung dahan-dahan lang, legit, the only thing here is you have the connection. Hindi naman influence, but the connection. Yung iba naman offer, meron kaming, we intend to open a branch in somewhere in Oriental. You may be interested to invest. Parang huwag na dito sa siyudad mo kasi however you look at it, people always think that there is something attached to the business anyways. Anyway, magsasayin ko pa itong
May naisip. Matanda na talaga ako na yun. Maganda yung sa isip ko kanina papunta rito. Ang problema, tataka ako kung bakit malayo. Malayo ko siya sa downtown. Pati yung nag-travel ako dito, halos wala akong nasasalubong na sakyan. So sabi ko, putang ina to. Paano ito mga delikado ng tawin ngayon? Walang problema yung maganda kasi marami yung mag-offer. Yung maganda pero matanda na. Bakit? Maraming matatanda naman dito. Ito si Bato, yung edad, na naman po. Pero na ayang class, nagkita-kita tayo dito. Pero may ano talaga ako kanina. I have something na gusto kong sabihin. It's about yung paano mo i-separate yung temptation to make money. Okay man yan. Kasi pag mag-asawa ka, tapos na tayo ng high school college, huwag mong sabihin na kung kung paganoon ka, 5 ang anak mo, paano mo suportahan sa sweldo yan? Dahil 5, even if you're a politician, you have to have something extra in. Hindi mo yan. So yun mo ganun. Marami yan. Most of you will join government. Ito pala. Itong government service is something which would really be highly profitable. But if you are content with just the simple things in life, government service would be good. Na hindi ako pupunta ng malayo, total. Tapos na rin ako, whether or not in your judgment, I succeeded o nag-knockout ako o hindi. Nasa inyo na yan. Hindi ko mapipilit. I cannot proclaim to the world that I was the most honest public official in the land. Nor would I say na ako yung pinakamaraming. Alam mo, ng public service na I started my career para makuha din yung the essence of public office. I started as a special counsel sa prosecution's office. Yan yung pinagamawa ko. Then I was appointed prosecutor for Rose Magdarans 3-2. Hindi ako umabot na buwan because inabot ako ng election and I became the vice mayor of Rose. From then on, tuloy-tuloy na. We never lost an election. I became mayor for several, many times over. Naka 9 years ako plus another set of 9 years. Became congressman and eventually I became president. Ang masabi ko sa public office na kung kontento ka lang, as
as you go along higher, it will improve your environment, your situation. Kasi medyo malaki yung pera, makapag-aral ang mga anak mo. And kung maging political, nasa politika, medyo marami kasi ang allowances and everything. Pwede ka mag-account. Pagdala ng anak mo sa Manila, para sila doon. Pero kung sabihin mo na 10, hindi mo kaya yan. 1 or 2 or 3, hindi ka makapag-aral. Just like my father. My father was governor for 3 years. Nakapag-aral kami, ako. Pati yung kapatid ko. Yung iba dito, nung malaki na kasi yung expenses, bata pa kami, medyo kaya pa. Pero yung lumalaki kami, asawa na, kailangan na ng tulong yung iba, medyo lumiit yung so sila. Dito na lang tayo. Kasi yung mga kapatid ninyo, yung asawa na, kailangan ng tulong, you know, when you get to start in life, you are not that well. Akin lang, because from a prosecutor, I was lucky enough to be a mayor and then eventually president. Nung na-president din ako, wala lang kasi halos tapos na lang. So yan ang mga ko sa inyo. Maybe kung naisipan ninyo to join the public service, not politics, okay. Maganda. If you're sincere and you are really competent in your estimation at kaya mo, try. Give it a try. Dito sa harap ko, marami na akong nagigita dito na sa politika. And they're making good. Yung perception na kung ninyong disabuse the mind na yung mga politiko na sabihin mo na dyan sa politician na sa gawin. Meron, pero hindi. It depends on the opportunity sa office. Lalo na yung walang accounting. You can get the money and spend it just like as if it is wrong. And there is probably no strict audit or accounting for that money. But kung ikaw matinong ka, gawin mo lang yung tao. Ayaw ko nang mamalay kasi wala akong maituro dito na hindi ko kilala kung anong history nila. But ako started as a special counsel, prosecutor, then mayor, eventually diretso ako sa presidency. Nadumaan ako sa presidency. My life is an open book. Kung saan ako nanggaling noong mayor pa ako, vice mayor pa ako, naging presidente ako, pagkatapos ko sa public service, noong fiscal pa ako, yung bahay ko sa dunya ng isa, ganun. Ayan na naman, paaral ako sa pera. Sa ikaw ang pera, ito, pinaaral ko sa Garda kasi galing ako doon. Bingo with the real. Scarlet Circles, ang Garda rin.
ito po rin yung iba. Dito ko na sa si Inday, ito na yan. Ito sana kasi kumuha ng law. Ang nangyari, common law lahat. Dahil kumuha ng law after a few years, common laws na lahat. Ganun talaga sa buhay. Ginusto ko. O hindi mo makuha lahat. So, ganun lang ang short of relating to what are the venets of life. Dito tayo, magkikita tayo ulit. It's a long way. Remember that lahat ng partido except PDP, nung nanalo si President Marcos, I'm not saying anything against him. He is a very good tactician na nakuha nila lahat ang partido. Because they want to gather everybody and everything at natunaw. Wala ang partido. Wala ang narinig ng partido. No more. Except PDP. Ang PDP kasi PDP kasi hindi ito back up ng milyonaryo. Na totoo lang yan. Wala ito magkabata na ito kandidato ka sa tobacco, ito kandidato ka ni no such thing. Ito kay Ramon ka, kay Lucio ka. Wala sa PDP. Wala talaga. Kami dito we never hingi. Ako kumpiyansa ako kasi malakas talaga ako. I mean, starting from my father, who was said governor for so many years, and Davao City was part of the one big province na lahat ng tao dito bubuto ng governor. So, walang question na may political stock. Kasi, siguro, ibang istorya, ibang equation na. Yan na. Sandali. Yes, okay. Ito, may-ari nito. Okay, alcohol naman may propone niyo. Kung mag-wine ako, that because I want to drink, it's because I have Berger's disease. Berger's disease is sakit ng utak. Pagka ang tao takot, ranto,
300 million from time to time. Kaya muna pagkatapos nilipid, pagkatapos bukas na ito naman dito. Kami na ilang lao ngayon. Minsan, kung kamali naman, malapit. Hindi naman, that's sanitation. Hindi naman, there's nothing objects to not do it. Ayaw mo naman kasakit. Masaan ba ako? Gorgeous disease. Dito pala si Dab, PDP ka pala. Dab, tumili ka na. Dab, Mamao is my contemporary on Sangreda. Class 72 ko. He is a Maranao, ano? Pero nanlula ko kasi classmate ko niya from first year to kung hanap kayo ng muro na mahusay sa larong special domestic affairs, how many cases of mga legal supervision, mga forgiveness. Tumulong doon na yung parang may asawa. Tapat sa kami na. Plus 24%. Sa katandaan ko, nasaan na ako? Hindi, nasaan ako? Naging pa ako sa dami. Pahuho kayo, dalat na yung panahon ng tututol. Naliwag yan kung pagka lumating ka, hindi naman lahat ng panahon. Sino pa naman? Pangalan mo sino?